Marami ang nakasaksi, mga sangkay, sa isang pambihirang kaganapan sa ating mundo. Ito po ay ang total solar eclipse. Lalong-lalo na po doon sa Europe. Ito po ay ang biglaang pagdidilim ng kalangitan sa araw. Ngayon, mga sangkay, ano ang koneksyon neto sa end times? Mayroon nga bang sinasabi ang Bible na ito po ay isang senyales na malapit nang babalik ang ating Panginoon? Good day sa inyong lahat. This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyo po na mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral mula po sa Bible, i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ang dami pong nakakita ng total solar eclipse. At ngayon, mga sangkay, usap-usapan po ito. Sa mga balitaan, maging sa social media, sobrang viral po ito, mga sangkay. Sa gitna po ng araw, bigla pong nagdilim ang kalawakan, ang kapaligiran, ang kalangitan sa isang sandaling panahon o sa isang sandaling pagkakataon. Ayan po, yan po mismo, mga sangkay, yung hitsura. At ngayon, usap-usapan po ito sa mga balitaan. Kagaya po nito. And this is a phenomenon. When day turns into pitch black night, this Wednesday as a historic total solar eclipse sweeps across the planet. Scientists prepare for an unprecedented cosmic event, while astrologers warn of dramatic shifts. Nearly 1 billion people could potentially see a partial solar eclipse, with 15 million in its path of totality. So yan yung isa sa balita nakaraang araw. Pero, ngayon mga sangkay, eto na ang nangyari. Bahagyang nagdilim ang kalangitan sa gitna ng umaga nang takpan ng buwan ang bahagi ng araw sa ilang panig ng Europa. Sa Paris, France, dinumog ng mga tao ang Les Invalides at iba pang viewing areas para masaksihan ang partial solar eclipse. Sa United Kingdom, nagtipon din ang maraming spectators sa London habang mahigit 70% ng araw ang natatakpan ng buwan sa ilang bahagi ng bansa. Grabe, no? Ito ang pinakamalaking solar eclipse na nasaksihan sa UK sa loob ng halos 3 dekada. Pero mas kapanapanabik ang eksena sa Iceland kung saan naranasan ang total solar eclipse. Sa Keflavik, nagsigawan at nagpalakpakan ng mga tao nang panandaliang magdilim ang kapaligiran. Grabe, no? Tingnan niyo naman, mga sangkay. 'Di ba? Sino ba naman hindi mamamangha sa gitna po ng araw? Bigla pong magdidilim ang kalangitan at magmimistulang gabi. It was pretty incredible. I mean, just to see that natural spectacle. It goes from day to night, back to day within a few minutes. I mean, it's wild. It's worth the trip. Kabilang sa mga dumayo sa Iceland ang mga turista mula sa iba't ibang bansa na sadyang naglakbay para masaksihan ang rare phenomenon. Para sa ilan, hindi matatawaran ang emosyong hatid ng biglaang pagdilim at muling pagliwanag ng kalangitan. I was actually having chills in my body. I think a tear or two came out of me. So, because I've never been on this, and it was an amazing experience. Maging ang mga taga-Iceland ay namangha sa bihirang tanawin. Huling nakaranas ng So, iyan po yung naganap, mga sangkay. Ito po ay total solar eclipse na nasaksihan sa iba't ibang bahagi ng Europe. Ngayon, mga sangkay, ang tanong dito, kasi kinokonekta ito ng iba, na ito daw po ay isa sa mga senyales ng pagbabalik ni Jesus. May binasa po akong isang commentary about dito. Is an eclipse a sign of the end times? Numerous biblical passages link end times events with astronomical phenomena. Ito po, yung the sun, the moon, the stars, meteors, and possibly even eclipses are mentioned in connection with end-time Bible prophecies.
For example, when asked about the timing of the end times, Jesus says, there will be signs in the sun, moon, and stars. In Luke chapter 21, verse 25. So isa po yan sa mga passage sa Bible. Nung tinanong mga sangkay, kailan ba talaga yung timing ng end times? So, there will be signs mula po sa araw, sa buwan, at maging sa stars. At actually, mga sangkay, for me, itong total solar eclipse ay, well, maybe, mga sangkay, maybe. Pero ito po ay naging common sa ating mundo. Normal po siyang nagaganap talaga, mga sangkay. Ayon nga po dito, it's natural that whenever strange or rare astronomical phenomena occur, many wonder if the end times are approaching. But for your information, guys, nagaganap na po yung end times. Nandito na po tayo sa end time events. We're living in the last days. When we talk about last days, it doesn't mean, mga sangkay, na mag-e-end of the world na. We are talking about the coming of Jesus Christ or rapture for the church. No? Yun po yung tinutukoy po natin kasi yung end of the world, mga sangkay, nasa bandang huling bahagi po yan ng Bible, ng Book of Revelation, kung saan yung mga planeta, yung mga stars ay magkakandahulog. Babaguhin ng Diyos ang lahat, including our this planet Earth and even yung heavens, no? At ibababa ng Diyos ang city of New Jerusalem. Pero mga sangkay, ito kasing tinutukoy ng iba na total solar eclipse, maybe bahagi daw po ng end times, makikita din po natin, mga sangkay, na parang normal naman po itong nagaganap sa ating mundo. At kung bibilangin po natin kung ilang beses na nangyari itong kaganapan, maraming beses na po, mga sangkay. Kaya nga po, siguro, ang bantayan po natin ngayon, yung preparation natin spiritually. Maganda po, mga sangkay, na makita po natin na nasa end time events na po tayo, but spiritually, you have to be ready and prepare yourself for the event of the coming of Jesus Christ. Yun po yung pinakamahalaga dyan, mga sangkay, na kailangan po nating paghandaan. At ayon nga po sa Bible, sa 2 Peter chapter 3, verse 10 hanggang 12, ito matindi itong mga mangyayari, mga sangkay. I believe, kasi itong total solar eclipse ay, mga sangkay, normal na nangyayari. Sabi nga po dito, also, during a lunar eclipse and light normal reflected by the moon significantly decreases. So, medyo lang siya, mga sangkay. Hindi po siya ganong katindi kung ikukumpara po natin sa end time events. Though may possible na may connection, pero hindi po natin masasabi na ito talaga yun, mga sangkay. Kasi nga po, kung pagbabasihan po natin ang Bible, malala po talaga ang mangyayari. Kaya nga sabi po dito, total lunar eclipses occur virtually every year in most parts of the world. Since the time that Jesus spoke the words recorded in Matthew chapter 24, there have been thousands of total and partial solar and lunar eclipses. You see, mga sangkay? So, naging normal lang po siya. So, there is no way to know a particular eclipse in the future will have a connection to the end times. So, hindi po natin masasabi, mga sangkay, na konektado ito. But, malala po kasi ang nakasulat sa Bible. Ito, saglitan lamang pong magdidilim ang mundo. O ang isang bahagi ng isang bansa o isang kontinente sa isang total solar eclipse. Pero ang sinasabi ng Bible, ito, mga sangkay, sa end times, sa araw po ito, na kung saan galit ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Ganyang kalala, mga sangkay. Ganyang katindi
ang magaganap sa ating mundo. No, sa araw ng ating Panginoon. No? At hindi ko alam mga sangkay kung ito po ay ang araw ng rapture, but I believe, no, na ang propesiya tungkol po sa pagkagunaw ng kalawakan at maging ng ating mundo dahil i-reform to, i-recreate to ng ating Panginoon ayon po sa Book of Revelation, yun po yung pinakamalalang mangyayari. Maliban pa po, mga sangkay, sa Great Tribulation kung saan doon makikita yung pangyayari, mga phenomena, mga sangkay sa ating mundo na talagang namang magugulat ang lahat ng tao. At nakakakilabot ang mga araw na yon. Kaya nga sabi dito mga sangkay, at dahil dito, o dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikaping ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naruroon ay matutunaw sa matinding init. So I believe, mga sangkay, that we are living in the last days. So we have to be ready. Prepare yourself spiritually. Ito, mga sangkay, we don't know kung part ito ng end times, mga sangkay, but we all know that we are living in the end times. Nandito na po tayo, yung mga gera, yung pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, kaguluhan sa mundo, lahat ng iba't ibang klaseng kasalanan nandito na. Patunay lamang po yan na lahat ng halos sa mga propesiya patungkol po sa rapture ay nagaganap. Naganap at nagaganap na po hanggang sa ngayon. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.